Antes. Ngayon, kung gumahing ang iyong truck, ang isang ilaw ng dashboard ay nag-on na humihiling ng isang pag-update ng software. Dati, kailangan mo lamang ng martilyo at sentido komun. Habang ang mga modernong pickup ay nagdurusa sa mga plastik na makina, ang mga alamat ng bakal ay patuloy na nanghingibabaw sa kalsada. Ngayon, sinusuri namin ang 15 klasikong pickup na tumangging mamatay. Manatili hanggang sa numero 1 lugar dahil ito ang modelo na nakaligtas sa mga digmaan, disyerto at 3 henerasyon ng mga may-ari. Magsimula na tayo. Numero 15. Ford F-150 henerasyon Bullnose. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa F-Series ng Ford, sa pagitan ng 1,980 at 1,980, anim pumasok tayo sa isang banal na lupa para sa pagiging maaasahan. Ang henerasyong ito ay kilala bilang Bullnose dahil sa matatag at parisukat na front end nito na tila sumandal ng may determinasyon. Bagaman marami ang nadala ng tunog ng mga V8 ng oras na iyon, ang tunay na hiyas sa Corona at ang dahilan kung bakit ang truck na ito ay itinuturing na isang tangke ay ang 300 kubiko pulgada na inline na 6 na silindro na makina. Ang 300 silindro na 6 na silindro na makina ay isa lamang sa pinakamahirap na piraso ng engineering na nilikha ng mga tao. Wala itong timing belt na nababasag o kadena na nakaunat. Gumagamit ito ng mga gears ng tiempo ng direktang pakikipag-ugnay na nangangahulugang ang oras ng makina ay walang hanggan hanggat meron itong langis. Ito ay isang mababang pag-ikot na motor na idinisenyo upang maihatid ang lahat ng metalikang kwintas nito mula sa idle, na lubang binabawasan ng panloob na pagkasira. Karaniwan nang makita ang mga unit na ito na lumampas sa 400,000 milya nang hindi pa nabuksan. Ang istruktura ng truck mismo ay sumusunod sa parehong prinsipyo ng pagiging simple. Ang isang makapal na bakal na hagdan na sasis at isang independenteng double beam front suspension na, habang hindi ang pinakakomportable sa mundo, ay halos imposibleng yumuko o masira, kahit na naglo-load ito ng lampas sa mga legal na limitasyon nito. Ito ay isang pickup na hindi nangangailangan ng mga touchscreen upang patunayan na ito ang pinakamahusay na tool sa trabaho. Numero 14. Chevrolet C-Series K Square Body. Ilang mga silweta ang kasing iconic sa mundo ng mga truck tulad ng Chevrolet CK na ginawa sa pagitan ng 1973 at 1987. Kilala ito bilang isang parisukat na katawan at ang pangalan nito ay nagsasabi ng lahat. Ito ay isang disenyo ng tuwid at functional na mga linya kung saan ang bawat panel ay naisip na matibay at higit sa lahat madaling ayusin. Sa isang mundo kung saan mayon kailangan mo ng mga espesyal na tool at pagmamayari na software upang baguhin ang isang bomba ng tubig sa parisukat na katawan, kailangan mo lamang ng isang pangunahing hanay na mga susi at isang maliit na puwang sa iyong garahe. Ang lakas ng sasis ng mga truck na ito ay maalamat. Ang mga ito ay dinisenyo sa isang oras kung kailan ang Chevrolet ay gumamit ng high-gauge steel na hindi nababaluktot sa ilalim ng presyon. Ngunit kung ano ang talagang nagpapanatili sa kanila na lumiligid na yon ay ang modularity ng kanilang mga bahagi. 350 kubiko pulgada V, 8 maliit na block engine ay kaya karaniwan at kaya mahusay na dinisenyo na ang anumang mekaniko sa anumang sulok ng mundo alam kung paano gawin ang mga ito gumana. Ang pagiging simple ng sistema ng kuryente nito at ang katatagan ng mga transmisyon tulad ng turbo na 4 ang ginagawang immune ang truck na ito sa paglipas ng panahon. Kung mayroon kang isang problema sa makina, maaari mong ma-access ang anumang bahagi ng makina ng may ganap na kadalian dahil ang engine bay ay napakalawak na maaari kang umupo sa loob upang magtrabaho. Ito ang kahulugan ng isang logic machine na idinisenyo upang makaligtas sa pang-araw-araw na pang-aabuso sa loob ng mga dekada nang hindi nagrereklamo. Numero 13.
Toyota Hilux ika-4 na henerasyon. Kung merong isang pickup na umabot sa katayuan ng alamat, ito ay ang Toyota Hilux. Lalo na sa ika-4 na henerasyon nito, na ginawa sa pagitan ng 1983 at 1988. Ito ang van na iniuugnay ng mundo sa ganap na kawalang talo. Hindi nagkataon na ito ang sasakyan ng pagpipilian sa pinakamatinding kondisyon sa planeta. Mula sa mga disyerto ng Sahara hanggang sa pinakaliblib na mga zone ng labanan. Ang susi sa immortalidad dito ay namamalagi sa isang pangalan ng makina na ang mga mahilig ay magalang na binibigkas ang 22R. Ang 4 na silindro 22R engine ay isang obra maestra ng pagiging simple. Ito ay isang natural na aspirated engine na may isang mabigat na blok ng bakal at isang aluminyo silindro ulo na idinisenyo upang mapaglabanan ang matinding temperatura ng walang deforming. Wala itong mga turbo na nag-overheat o komplikadong electronic injectors na nabigo dahil sa mahinang kalidad ng gasolina. Ang Hilux ng mga taong ito ay itinayo sa ilalim ng pinakamahigpit na pamantayan ng kalidad ng Toyota, kung saan ang bawat bahagi ay nasubok hanggang sa punto ng paglabag nito. Ang matigas na front axle sa mga modelo ng 4-wheel drive ay hinahangad ng mga eksperto sa off-road dahil halos hindi ito masisira. Hindi tulad ng mga modernong pick-up na gumagamit ng mga plastik at magaan na haluang metal sa suspensyon, ang Hilux ay gumamit ng wad na bakal. Ito ay isang pickup truck na maaring lumubog sa tubig, tamaan ng mga bato at karga ng 3 beses na bigat nito, at magsisimula pa rin sa unang umaga sa susunod na araw. Ito ang batayan ng kadaliang kumilos sa mga lugar kung saan ang mechanical na pagkabigo ay nangangahulugang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Numero 12, Dodge Ram, unang henerasyon, kasama si Cummins. Sa pagtatapos ng dekada 80, gumawa si Dodge ng isang desisyon na magbabago sa kasaysayan ng mga pickup magpakailanman. Nagpasya silang mag-install ng isang makina na idinisenyo para sa mga makinarya sa agrikultura at mga bangka sa loob ng kanilang Ram Series chassis. Ang resulta ay ang kombinasyon ng unang henerasyon ng katawan ng Ram sa maalamat na 12 balbula na Cummins 5.9 engine. Ang unyon na ito ay lumika ng kung ano ang itinuturing ng marami na pinakamaasang diesel pickup sa kasaysayan ng tao. Ang 12 balbula na Cummins engine ay isang inline na 6 na silindro, na unit na muling tumutukoy sa konsepto ng tibay. Hindi tulad ng mga modernong diesel engine na puno ng mga sistema ng recirculation ng gas, mga filter ng particulate, at komplikadong mga computer, ang makina na ito ay purong mechanical. Ang mechanical na ineksyon pump ay isang Swiss watchmaking piraso na hindi umaasa sa mga dekuryenteng sensor upang gumana. Ang block ay napakalaki at ang mga panloob na bahagi ay napakalaki, na ang makina ay halos hindi na stress kahit na humihila ng napakalaking trailer. Karaniwan, para sa chassis at cab ng truck na magsuot o kalawang, bago pa man magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod, ang makina. Numero 11, Nissan Hardbody 21. Ang Nissan Hardbody D21 ay ang truck na sinunog, ang pangalan ng tatak sa mapa na matinding tibay sa buong mundo. Ginawa pangunahin sa pagitan ng kalagitnaan ng 80s at katapusan ng dekada 90, ang pickup na ito ay hindi nakatanggap ng pangalan nito dahil sa isang walang laman na diskarte sa marketing. Tinawag itong hardbody dahil gumagamit ito ng isang kahon ng kargamento na may dubleng pader at isang bakal na sasis na nadama na mas matigas at masiksik kaysa sa mga direktang kakumpetensya nito noong panahong yon. Sa isang panahon, kung saan ang mga compact pickup ay tinuturing na magaan na sasakyan para sa libangan na paggamit,
Nagpasya ang Nissan na ang D21 ay dapat makayanan ang parehong parusa bilang isang full-size pickup truck. Ang sentro ng alamat nito ay ang Z engine, 24 at kalaunan ang K24. Ang mga 4 na silindro na engine na ito ay sikat sa kanilang twin spark plug ignition system at isang metal timing chain na kung pinananatiling maayos na lubricated ay maaring tumagal sa buong buhay ng sasakyan. Walang murang plastic sa sistema ng paglamig o pinong sensor na pinutol ang kuryente kung nakita nila ang pinakamaliit na anomalya. Ito ay isang purong analog mekaniko. Ang 5 bilis na manumanong paghatid na kasama ng mga unit na ito ay kilala para sa pagiging halos hindi masisira kahit na kinakailangan upang magbigay ng all-wheel drive sa mabigat na putik o buhangin lupain. Ang hard body ay patunay na hindi mo kailangan ng isang malaking engine upang magkaroon ng isang walang hanggang pickup. Kailangan mo lamang ng engineering na hindi skimp sa kalidad ng mga metal at ang pagiging simple ng mga bahagi nito. Numero 10. Ford F, 250 F3 dan na may 7.3 power stroke. Kung tatanungin mo ang sinumang dalubhasa sa diesel engine, kung anong pinakamahusay na makina na inilagay ng Ford sa ilalim ng hood ng isang pickup truck, ang sagot ay nagkakaisa. Ang 7.3 power stroke na ginawa sa pagitan ng 1,972 at 1,997. Ang henerasyong ito ng F-Series ng Ford na kilala bilang OBS o Old Body Style ay kumakatawan sa huling dakilang baluarte ng diesel bago pinilit ng mga regulasyon ng emisyon ang mga tatak na ipakilala ang mga particulate filter at gas recirculation system na natapos na sumisira sa pagiging maaasahan ng mga kasunod na engine. Ang 7.3 litro ay isang makina na ginawa ng International Navistar sa ilalim ng mga pagtutukoy ng militar. Ito ay isang walang silindro na V-silindro na block na hindi naghahanap ng bilis, ngunit para sa walang humpay na metalikang kuwintas at mahabang buhay na sinusukat sa mga dekada. Hindi tulad ng mga engine ngayon na gumagamit ng matinding presyon ng gasolina at napakamasilan na mga sistema ng iniksyon ng karaniwang reels. Ang 7.3 ay gumagamit ng isang mataas na presyon ng elektronikong sistema ng iniksyon ng presyon ng langis na hindi kapani-paniwalang matibay. Ang makina na ito ay may kakayahang lunukin ng mababang kalidad na gasolina at tumatakbo pa rin na parang walang nangyari. Numero 10. Jeep Gladiator S J Series. Bago pa man muling nabuhay ang pagtatalaga ng Gladiator para sa modernong merkado, mayroong tunay na Jeep Gladiator batay sa platform ng SJ, na nanatili sa produksyon sa loob ng halos 26 na taon na may kaunting pagbabago. Ito ang pickup na nagpatunay na ang katigasan ng militar ng mga jeep ng ikalawang digmaang pandigdig ay maaring matagumpay na mailapat sa paggamit ng sibilyan at mabibigat na gawaing pang-agrikultura. Habang ang iba pang mga pickup ng 1960s at 1970s ay gumamit ng mga bahagi mula sa mga inangkop na kotse, dinisenyo ng Jeep ang J-Series mula sa ground up bilang isang purong sasakyan ng kargamento. Ang susi sa lakas nito ay nakasalalay sa mabigat na tungkulin na Dana Stone axles at ang paggamit ng mga makina tulad ng AMC inline 6 na silindro o ang 306 kubiko pulgada V8. Ang mga ito ay mga makina na mababa ang kompresyon at maraming bakal na nagsisiguro na ang init ay hindi kailanman isang kritikal na problema. Ang Jeep Quadra-Track all-wheel drive system ng oras na yon ay isang kamangha-mangha ng mechanical engineering nang walang isang solong pahiwatig ng electronics na kumokontrol sa pamamahagi ng kuryente. Numero 8. Isuzu Up Mas Mabilis. Ang Isuzu ay isang tatak na madalas na hindi napapansin ng pangkalahatang publiko, ngunit para sa mga nakakaalam ng mga mekaniko sa background, ito ay magkasing kahulugan sa mga nangungunang tang-industriya na diesel engine. Ang Isuzu Pop
na kilala rin sa iba pang mga merkado bilang mas mabilis, ay ang panghuli na representasyon ng tahimik na Japanese engineering. Hindi nito kailangan ng malakas na mga ad o agresibong disenyo upang patunayan ang halaga nito. Ang reputasyon nito ay itinayo sa mga bukid at sa mga ruta ng paghahatid, kung saan ang tanging panuntunan ay hindi kailanman tumigil. Ano ang gumagawa ng Isuzu Pop isa sa mga pinaka-hindi masisira na pickup sa kasaysayan ay ang 2 puntos, 2 litro na diesel engine nito. Ito ay isang maliit na makina sa sukat, ngunit napakalaki sa paglaban. Ito ay dinisenyo sa parehong mga pamantayan na inilalapat ng Isuzu sa mga mabibigat na tungkulin na makina ng truck at pang-industriya na generator. Wala siyang luho. Wala itong mga hindi kinakailangang sangkap. Ito ay isang blok ng bakal na may isang mechanical na sistema ng iniksyon na maaring ayusin gamit ang mga pangunahing tools sa gitna ng wala. Ang chassis ay nakakagulat na magaan, ngunit lubang matigas, na nagpapahintulot sa mga ito na magdala ng mga timbang na maglalagay ng mas malalaking modernong pickup sa kahihiyan. Numero 7. Toyota Tacoma. Unang henerasyon, 1,000. 995 hanggang 2004. Ang unang henerasyon ng Toyota Tacoma ay hindi lamang isang pickup truck. Ito ay isang pang-ekonomiyang kababalaghan. Kung susubukan mong bumili ng isa ngayon sa ginamit na merkado, mapagtanto mo na ang halaga ng muling pagbebenta nito ay walang katuturan. Ang mga unit na may higit sa 300,000 milya ay ibinebenta sa mga presyo na magpapahintulot sa iyo na bumili ng isang modernong sedan na halos bago. Ngunit bakit nangyayari ito? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa karangyaan o hilaw na kapangyarihan, ngunit sa isang salita: integridad. Dinisenyo ng Toyota ang Tacoma upang palitan ang alamat na Hilux sa merkado ng Hilagang Amerika na naghahanap ng isang mas sibilisadong paghawak, ngunit nang hindi isinasakripisyo ang lakas ng istruktura. Ang sikreto ng kahabaan ng buhay nito ay namamalagi sa 5.4 na litro na V6 na itinuturing ng maraming mekaniko na isa sa mga pinakamahusay na makina na ginawa ng tatak ng hapon. Hindi tulad ng modernong V6s na kung saan ay squeezed sa maliit na engine na puno ng vacuum hoses, ang 5 Velte ay isang maluwang engine na may panloob na mga bahagi na dinisenyo upang tumagal ng kalahating milyong milya nang hindi binubuksan ang block. Ang sistema ng paglamig ay sobrang laki at ang elektronikong pamamahala ay napaka-basic na mahirap para sa anumang bagay na mabigo ng sakuna. Numero 6. Chevrolet Silverado at GMC Sierra GMT. 400. Ang ika-400 platform ng GMT na nagbigay buhay sa Chevrolet Silverado at GMC Sierra noong huling bahagi ng dekada 80 at sa halos lahat ng dekada 90 ay kumakatawan sa perpektong balanse sa pagitan ng lumang paaralan ng kalamnan ng Amerika at modernong ginhawa. Bago ang henerasyong ito, ang mga pickup truck ay maingay, hindi komportable, at mahirap magmaneho sa lungsod. Binago ng Chevrolet ang mga patakaran ng laro sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang independenteng suspensyon sa harap na nagpapahintulot sa mga pickup na ito na magmaneho halos tulad ng isang marangyang kotse. Ngunit pinapanatili ang isang solidong rear axle at isang full section chassis na may kakayahang magtowing ng mga tonelada. Ang tunay na hiyas ng mga truck na ito ay ang 5 puntos, 7 litro na maliit na block engine na kilala bilang 350. Ang makina na ito ay ang kahulugan ng tibay para sa pagiging simple. Gumagamit ito ng central camshaft at push rods, isang teknolohiya na perpekto ng Chevrolet sa loob ng mga dekada upang gawin itong foolproof. Walang komplikadong phase drive o mahabang timing chain na umaabot sa paglipas ng panahon. Ito ay cast iron at pare-pareho ang metalikang kwintas. Ang 4L na 60, isang otomatikong transmisyon
Nakasama ang mga unit na ito kapag natanggap nito ang pagpapanatili ng likido at filter bawat 50,000 kilometro ay maaring tumagal ng mga dekada. Numero 5, Mitsubishi L200 dalawang henerasyon. Habang sa Hilagang Amerika, ang mga pickup ay lumalaki sa laki. Sa natitirang bahagi ng mundo, ang Mitsubishi L200 pangalawang henerasyon na Mitsubishi ay sumasakop sa pinakamasamang lupain sa planeta. Mula sa mga gubat ng Timog Silangang Asya hanggang sa mga minahan ng South American Andes. Ang henerasyong ito ng 200 bahagi ay naalala bilang huling bakilang purong mechanical na Mitsubishi pickup. Sa truck na ito, hindi ka makakahanap ng isang computer na nagpapasya kung gaano karaming kapangyarihan ang ipapadala sa bawat gulong o mga sistema ng kontrol ng traksyon na nagpapabagal sa makina kapag nakita nila ang isang skid. Ang lahat ng kontrol ay nakatira sa kamay ng driver at isang pisikal na transfer lever na naguugnay sa mga gears na may isang kasiya-siyang metal na tunog. Ang 4D56 Turbo 2.5-liter diesel engine ay ang puso ng hayop na ito. Ito ay isang pre-combustion chamber engine na sikat sa kakayahang tumakbo sa napakababang kalidad ng diesel na mahalaga sa mga lugar sa kanayunan kung saan ang gasolina ay madalas na kontaminado ng tubig o sediment. Ang pagiging simple ng mechanical na iniksyon pump nito ay nangangahulugan na kahit na ang baterya o alternator ay nabigo sa gitna ng wala, maaari mong simulan ang truck sa pamamagitan ng pagtulak nito at patuloy itong tatakbo ng hindi nangangailangan ng kuryente. Ang all-wheel drive system ay isang gawa ng sining sa mechanical na paggawa ng rilo. Numero 4, Mazda B Serie 2, 1,200 at 2,006 na raan. Maraming tao ang nakakalimutan na bago nakatuon ang Mazda sa disenyo ng kodo at premium na karangyaan, ginawa nito ang ilan sa mga pinakamahirap at pinakatapat na pickup sa merkado. Ang Mazda B Series, lalo na ang mga modelo ng B2200 at 2,006 na raang B na may iniksyon, ay isang piraso ng Japanese engineering na madalas na nalilito sa Ford Ranger dahil sa alyansa sa pagitan ng dalawang tatak. Ngunit ang katotohanan ay ang kakanyahan ng mga truck na ito ay puro Mazda. Hindi tulad ng mga Amerikanong Ranger na gumamit ng 6 na makina ng Ford V. Ang Mazda B Series ay nagpapanatili ng 4 na silindro na makina na may mahabang stroke na pinapaboran ang metalikang kwintas sa mababang revs. Ang 2.6 na litro na makina ng Mazda ay particular na kawili-wili dahil gumamit ito ng mga balance shaft upang babawasan ang mga panginginig ng boses. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa mga truck ng kargamento ng panahong yon. Nagresulta ito sa isang makina na hindi lamang tumagal ng maraming taon, ngunit tumakbo ng may kinis na ginawa ang truck na pakiramdam na mas pino kaysa sa aktwal na ito. Ang sasis ay simple, ngunit ito ay pinalakas sa mga punto ng anchor ng suspensyon na pumipigil sa pagkapagod na bitak na karaniwan sa iba pang mga mapagkumpetensyang compact pickup. Numero 3, Ford Ranger, 1,900 at 73 hanggang 2,011. Ang Ford Ranger ng mga dekada na ito ay marahil ang pinakamahalagang maliit na pickup sa kasaysayan ng Estados Unidos at karamihan sa Latin America. Hindi ito ang pinakamabilis o pinakakomportable, ngunit ang pagiging simple nito ay ginawa itong paborito ng mga utility fleet at freelancer na nangangailangan ng isang sasakyan na maaring ayusin gamit ang isang martilyo at wrench. Ano ang gumagawa ng henerasyong ito? Kaya espesyal ay na Ford pinananatili ang parehong pangunahing arkitektura para sa halos 20 taon na nagpapahintulot sa engineering upang maging pino sa mga antas ng mechanical na pagiging perpekto na imposibleng mahanap na yon. Mayroong 2 mechanical na pagsasaayos na nagpataas sa Ranger sa immortal na katayuan. Ang una ay ang 4 na silindro, 2 puntos
3 litro na makina na kilala bilang Lima engine. Ang makina na ito ay isang lumang paaralan na disenyo na may isang napakakapal na cast iron block na maaring makatiis na mga antas ng init na matutunaw ang mga modernong aluminyo engine. Ito ay isang zero interference engine na nangangahulugang kahit na ang timing belt ay nasira habang nakasakay ka. Ang mga balbula ay hindi tatamaan ang mga piston. Mag-install ka lamang ng isang bagong strap at magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang pangalawang hiyas ay ang 3.0 litro V6 na tinatawag na Vulcan. Ang makina na ito ay hindi dinisenyo upang tumakbo, ngunit upang magtatagal. Sa pamamagitan ng isang sistema ng mga balbula sa ulo ng silindro at push rods, ang Vulcan ay isang mababang revving engine na naghahatid ng metalikang kuwintas nito palagi. Numero 2, Toyota Tetsuan at Toyota Tundra unang henerasyon. Nang magpasya ang Toyota na seryosong pumasok sa full-size pickup market, ginawa ito ng may mentalidad ng kabuuang pananakop. Una sa T100 at pagkatapos ay sa unang henerasyon ng Tundra, alam ng mga inhinyero ng Hapon na hindi lamang nila maihahambing ang mga tatak ng Amerikano, kailangan nilang malampasan ng mga ito sa kalidad ng pagbuo. Ang resulta ay isang pickup truck na habang mukhang mas maliit kaysa sa mga karibal nito, ay itinayo sa mga pamantayan ng aviation. Ang bawat bolt, bawat hinang, at bawat bahagi ng suspensyon ay idinisenyo upang lumampas sa na-rate na kapasidad ng pag-load ng truck. Ang puso ng alamat na ito ay ang 27 litro na 4 na punto na walang silindro na makina na malawak na itinuturing na isa sa mga pinakamatibay na makina na naka-install sa isang mass na ginawa na pickup truck. Ito ang sikat na milyon-milyang makina. Hindi tulad ng karamihan sa V8 ng oras nito, ang 2UZ ay gumagamit ng isang cast iron block sa halip na aluminyo na nagbibigay ito ng walang kapantay na katatagan ng thermal at lakas na istruktura. Ang mga panloob na bahagi tulad ng crankshaft at pagkonekta ng mga baras ay nabuo sa tulad ng mahigpit na tolerances na ang pagsusuot ng alitan ay halos hindi umiiral kung ang tamang langis ay ginagamit. Karaniwan na makita ang mga truck na ito na may 4 o 500,000 milya sa odometer na tumatakbo ng may kinis at katahimikan tulad ng araw na umalis sila sa dealership. Ang 4 na bilis na otomatikong paghahatid ay pantay na matibay na idinisenyo na may sobrang laki ng mga clutches upang mahawakan ang patuloy na paghila ng walang sobrang pag-init. Numero 1, Toyota Land Cruiser Series 70 pickup. Sa pinakamataas na echelon ng mundo ng automotive, kung saan ang aspalto ay hindi umiiral at ang tulong ay daan-daang kilometro ang layo, mayroon lamang isang pangalan na iginagalang ng lahat: ang Toyota Land Cruiser Series 70. Ito ay hindi isang maginoo pickup. Ito ay ang pamantayan ng ginto sa mundo para sa transportasyon sa pinakamatinding mga kondisyon sa mundo. Ginawa pa rin ito ngayon na may halos parehong pangunahing disenyo na ipinakilala noong kalagitnaan ng dekada 80 dahil walang paraan upang mapabuti ang isang bagay na perpekto na para sa layunin nito. Habang ang iba pang mga tatak ay nagdaragdag ng mga elektronikong mode sa pagmamaneho at mga suspensyon ng hangin, ang Toyota ay patuloy na nag-aalok sa seri ng 70. Mga solidong axle, harap at likuran, mga spring ng dahon at isang mechanical na paglipat ng pingga na kumukonekta ng direkta sa mga gear. Tumanggi ang Series 70 na magretiro dahil ito lamang ang sasakyan kung saan ipinagkatiwala ng United Nations, humanitarian aid organizations at mga kumpanya ng pagmimina ang kanilang buhay. Ang sasis ay isang mabigat na seksyon ng bakal na hagdan na 2 beses na mas makapal kaysa sa anumang modernong mid-size pickup. Ang mga makina, lalo na ang maalamat na 1HZ inline 6 4.2 liter diesel engine,
ay ang epitome ng mechanical na pagiging maaasahan. Sa pagtatapos ng paglilibot na ito ng mga alamat ng bakal, ay naiwan kami sa isang pangunahing pagmumuni-muni sa kasalukuyang estado ng industriya. Nabubuhay tayo sa isang panahon ng nakaplanong pagkaluma, kung saan ang mga sasakyan ay idinisenyo upang mapalitan tuwing ilang taon na puno ng mga system na mahal upang ayusin at umaasa sa isang pandaigdigang supply chain ng microchip.